Can everybody see my screen? Yung slides po natin. Yes po, sir. Okay, sige po. Now, i-try ko to na kung kunyari habang nagdi-discuss ako and somebody has a question, we'll try it na nandito naman yung iba nyo kaklase eh. So, kung naririnig nyo sila, then well and good. Kung hindi, just tell me. Okay? Kasi uulitin ko yung mga questions nila. And then, kung may question kayo, tatry ko din na iulit na lang sa kanila para lang buo yung ating okay? Buo yung ating interaction. Okay. So sige po, I think we can start na po. So, wait lang, hindi ko pala, yung slides pala dito sa kabilang side, hindi ko pa pala nabubuksan. Wait lang. Okay. Tell me kapag masyado mahina yung boses ko ha. Tapos nasa lecture hall po ako, kaya medyo lalakas ako yung boses ko. Balance nyo na lang yung ano ko, yung boses ko sa side niyo. Okay? So, babaan kung kailangan babaan. Just call my attention if I need to talk louder. Right? Okay. I think we can start. Okay. Ready na. So, okay. So, welcome to ComSci 214. So, ComSci 214 is generally, again, the concepts in programming languages. Ngayon, we touched it a bit last meeting kung ano yung mga pwede nating i-discuss. By the way, yung inyong ano, may nahanap uli akong error dun sa inyong Google, ano yung tawag doon? Yung inyong syllabus, yung inyong so ini-edit ko lang pagkatapos na ni-upload ko na po. Okay? Pero ang idea is that what we're talking about in ComSci 214 is essentially the nitty-gritty part of programming languages. Now, when I say it's the nitty-gritty part of programming languages, it means yung pagpili, ano yung appropriate na tools na dapat natin i-implement. You are not a UP constituent, like say, kunyari, hindi ka po galing sa UP before, first timer niya sa university natin na mag-enroll, tapos MS yung level. Here's the tip. Any programming languages will help you out in this course. Okay? So think about your programming language class, pinag-usapan ninyo, and I'm not going discriminating on how recent you've taken that course. Kasi pag-uusapan natin yung pinakauna, trust me, plank calcul ang simula ko. Hindi ano. So, bukod naman doon sa knowledge ninyo sa programming languages from before, from the courses you've taken,
is your own experiences. Think ano yung mga problems na na-encounter ninyo down the line? Ano yung mga tinamaan ninyo na naman hindi ko maintindihan dati, kunyari, hindi ko maintindihan dati kung paano nagawa itong bagay na to? Paano gumana yung bagay? Minsan, ang question, baka dapat po makabot, pero nung lumipit po ng maraming lang, hindi na po tumakbo. Questions like, bakit po sa Python merong floor division, sa JavaScript wala? Things like that. Okay? So ito po yung mga kailangan natin or hopefully mabibigyan natin ng answers. Okay? So for us to be able to do that, kailangan natin simulan yung inyong background concepts ninyo, yung background ninyo for everything that we talk about. Okay? So, we start with your normal we start with your normal definition for your programming languages. Ito kilala nyo to. Ito being how it was probably discussed. So, programming languages are or is a language. Okay? It is a different set of language in itself. Kung sino man yung piliin niyo na programming language, whatever it is a language. In what sense? It is a language that is used to communicate. So, ang entity na kabilang side natin, instead of it being a person, now it's just a computer. Okay? So think about it like this. It's like using a microwave. It's like using a calculator. Not saying na programming languages yung paggamit natin ng microwave at ng calculator, pero the communication line, communication model is the same. So, paano sasabihin microwave ko na do this for this amount of time? Or paano ko sasabihin sa calculator ko na I'm supposed to be solving this problem in this manner? Ganun po ang ano natin. Okay? Ganun po ang ating reasoning na ginagawa dito sa setup. Okay? So, ang pinagkaiba naman niya, yun yung current na status natin for communication, your model communication. Ngayon, yung model of communication natin, pinagkaiba naman niya sa normal na model of communication is that it is not two-way. What does that mean? Kapag tayo usap, from me to you, may sinabi ako in Tagalog, you can tell me your thoughts on it and then give me some sort of information as well. Tama? So meron silang opinion, meron silang pwedeng i-argue, pwede nilang i-stop yung isang idea, etc. etc. That's not how a computer generally acts. We can always make a computer that will do that. Hence AI. Okay? Pero ang idea is that hindi mo siya dapat tinitingnan in a manner na parang it will answer you and then have an argument, a full-blown argument with you. No, that's not how it works. It's one way. It's always the burden on your programmer to tell your computer how to do something. Okay? It's how to start something rather than anything else. Okay? Ngayon, ang question is that how do we now start learning about programming languages?
There's a reason why we always start history. Okay? Ang reason is that you get to understand how the ones who came before you, paano sila gumawa ng decisions nila. Paano nila ginawa, paano nila pinik and choose yung mga features, yung mga bagay na kailangan nilang i-implement para magawa yung trabaho. Say, for example, ang first recorded natin na programming language, or at least the concept of a programming language, is your Planck-Calcul. Okay? Planck-Calcul was created by Konrad Zuse, not from Nazi Germany. Not really, baka kasi the main jump from that is that kapag galing Nazi Germany yung concept, more or less, ito po ba yung Enigma machine? No, not necessarily. Pero ang idea is, ako rin po, yun yung una kong nasaktak nung lumabas yung idea ng Planck-Calcul. Is it the one that was used for Enigma machine? No. Generally speaking, it's not the kaya lang ang nangyari sa kanya is that when once na stop yung rule ng Nazi Germany, hindi na rin na-publish yung manuscript ni Konrad Zuse. Kaya hindi siya known as the first popular one. So, sino yung first popular one? Pag-usapan natin yung tatay ng lahat ng tatay, si Fortran. Okay? Fortran is your normal short for formula translation. Tapos ginawa siya ni John Bacchus, and it took the title for your first successful programming language. Kaya nakalagay yung sa sabihin natin, yung upbringing ni Fortran, mas napagbigyan siya ng oras just to explore what's new. Kasi hindi necessity yung hinahabol. Okay? So, sino yung mga variations nito? Variations niya would be anyone from Fortran 1 to 4. Tapos parang na-realize nila, ay wait lang, dami na natin. Shift tayo, gawin natin year. So, 66, 77, etc. etc. Even up until now, kapag tiningnan ninyo, ang pinaka-latest na version natin is 2023. Meron pa po, ginagamit pa po. Bakit kaya? Ang isang pwedeng pagitan. Bakit kaya high for kahit ang dami-dami, di ba? Dami na natin mga programming languages. Ang lagi ko nga po sinasabi is that if I took all my slides, tapos nilagyan ko sila ng lahat ng tigi-isang pangalan ng version ng isang programming language, kulang yung slides ko. Hindi aabot, mauubos ko sila lahat na merong pangalan sila lahat, tapos hindi pa rin tayo tapos. Okay? So ang idea is that for Fortran, ang idea niya is that it was very, very basic. Tapos tinatry lang niya talaga mag-improve sa sarili niya. The key generally kung bakit siya tumagal ng ganong katagal, though, is the creation of a standard. From those versions, some of them you will notice that merong mga options. So kung nag-GitHub kayo, merong master na branch, tapos may mga kumokopya, may gumagawa ng copies, may mga gumagawa ng variations of it, etc. etc. Ganon din yung concept niya. Mamaya maririnig nyo na naman siya. Kasi
tay naman siya ng isang sikat na programming language a bit about 20 to 30 years ago. Okay? So, in this case, si Fortran, ang naging mark niya in history was to have a standard. So, some of its versions became standard or at least na yan focus magawan ng standard. Specific ones na ganon ay si Fortran 1, si Fortran 2, then si Fortran 4. Kapag nandito sa Masaret na setup si Fortran 2008, ang standard ni 2018, ni 2015 at 2023. Ang niya na nakita sila. Kaya lang, hindi siya madalas na mention na ratio nilang dalawa. Google 60 is created to be the version of the the universal version for Fortran. Fortran was very specific in terms of the hardware ginagamit niya. Kaya madalas makikita mo si Fortran on specific mainframes. Pero ideas that ng mga tao nagsimula, ay, teka, oh, nasa rin na is the jump in the
tinuturo, isipin nyo, tinuturo pa niya hanggang pa rin tayo mag-introduce. Those na teachers, lalo na yung mga teachers, pag-isipan nyo na paano nyo tinuturo sa isang estudyante ang programming. When you are introduced to a student, what are the concepts that you talk about?
proper program, yun yung habol natin sa kanya. Kailangan proper programming techniques yung matutunan natin para mas maganda yung mga solutions na magawa natin. Kapag pinag-usapan natin to, ang isang characteristic na ang isang karakter kasama niya or na important sa kanya is yung tao, si Nicholas Worth. Bakit? Kasi si Nicholas Worth po ay hindi po nagsimula magtrabaho sa Pascal. Ginawa niya ang Pascal pagkatapos niya magtrabaho sa Algol 68. Algol 68 is not a variation of Algol 60. It's more a branch of Algol 60. So katulad ng pinag-usapan natin kanina, master na na line, 'di ba? Tapos may branch ka. May mga offshoots na ginagawa yung mga tao. One of which is Algol 68. Algol 68 wanted to focus more on understanding yung mga mas ano nga to? Yung mga mas yung mga mas nitty-gritty na parts na problems ni Algol 60, sinolve niya yung mga problems ni Algol 60. Tapos nun, a subset of Algol 68 is Algol W. Now, I think hindi kaya niyo naman idikit kung bakit W yung isang yan. Kasi siya yung gumawa. Okay? Ngayon, Algol W was the practice session. Understand? For Nicholas Worth, it was the practice session for creating what is the improved Algol 68. Pagkatapos nun, na natapos yun, gumawa siya ng sarili niya programming language para ma-solve from the bottom yung problems na nakikita niya kay Algol 60. Si Pascal ang lumabas. So, di ba? Think about it. It's not only about improving the performance now. It's now about getting people hooked or not hooked, well, onboard people into making programming languages and using programming languages. Pero kung titingnan ninyo, yung mga gumagawa ng programming languages, parang hindi lang isa. Di ba? Parang hindi lang isa yung ginagawa nila, gumagawa sila ng multiple. Ito po yung kagandahan kapag nakikita niyo yung history. Kasi nakikita niyo kung bakit ganun yung reaction nila. Tapos yung tendencies nila as programmers. Okay? So, let's talk about the next one. Kasi, honestly, ang susunod mo na kailangan na pag-usapan dyan ay nandito na sa listahan na to. Other examples po yung nakalagay dyan. Pero ang una natin pag-usapan, si basic. Meron na po ba ako dito? Hopefully, meron. Kasi kung may mas matanda po kayo sa akin ng konti, kahit konti lang, madalas, nakapag-aral po kayo ng basic. Or, at that point in time na nag-high school ako, alam ko may basic sa curriculum ng ibang mga faculty, hindi faculty, universities. Okay? So, basic. What is basic? So, basic is generally a to Algol 60. Tama ba? O no, not Algol. It's petitor to Pascal. Sabay sila lumabas. O, ayan na naman. Kasi sabay sila lumabas, pareho nung list at nung yung mag-algol at saka yung list. Diba? Sila yung magkasabay. Tapos, ano nangyari? Nagkasabay naman ngayon si Pascal. Pero bakit parang leaning towards Pascal ako at this point? Basic is actually the same. It aims for the same same information, it aims for the same goals pagdating sa comparison with Pascal. Nag-fall short lang siya kasi ang problem niya comes in the form of your declaration. Wala siya declaration ng variables. Ito masakit. Variable names niya, one letter. In one letter lang. Hindi mo man lang pwedeng one letter yung pangalan ng variable. Tapos, there's little to no support for subprograms.
So any kind of functions, any kind of procedures, sub-procedures, hindi niya magawa. Pero anong kagandahan niya? Madali siya actually codean. Kasi mas simple yung mga concepts, mas simple yung terms. Saan nyo narinig yun? Yung list uli. Kasi di ba ganun yung gusto ng list? Higher levels of abstraction. Mas gusto nila na hinahide yung information doon sa likod para mas madali gamitin. Nakikita niyo yung push? Nakikita niyo bakit siya ngayon parang worth it gawin? Kasi kapag sinabi ko ngayon sa inyo, I can make a more readable version ng C++. Di ba ganda na yun? Ganun yung concept niya. Gusto niya padaliin yung programming for more people. Problem? Same problem. Same problem in the form that the ones who know how to code are the ones using the same machines. Oh, hindi siya magpo-push forward. No. Saan siya gumaling? Dahil pareho sila ng goals ng ano? Dahil pareho sila ng goals ng Pascal, goal din niya magturo ng programming. So nag-succeed siya in teaching students how to code in a much more parang I don't get me wrong, I'm not going to say shallow. It's more a simpler way of coding rather than having characteristics, having these different details be overwhelming for the user. Kasi bago nga naman, ibang klase ng thinking yung kailangan. Ano is COBOL. COBOL is Common Business-Oriented Languages. Or language, sorry. Hindi languages, language. Pero ang idea niya is that it's now starting, lumabas siya after pa nila basic, after pa nila ano, pero ang basis niya ay si Fortran. Ang pinagkaiba niya nga lang is that in this one, ang ginagawa niya is that it tries to make it so that other people na hindi naman programming related understand the Fortran workflow. Okay? So dito, common business oriented, di ba? So more simple more simple systems like transaction type systems. Yun yung mga ginagawa ng COBOL. Doon magaling si COBOL. Hindi mataas yung scope, tapos tinatry niya i-introduce to people that are not programmers by nature. Siya nag-succeed. Kasi hindi niya kinuha yung buong scope. Pansin niyo? Hindi niya kinuha yung buong scope na ginagawa ng ibang programming languages. Kinuha niya yung napakaliit part. Did it. So, ano nangyari sa kanya? Mas ready siyang umadapt. Ang nakakatawa pa nga is that ni-require din siya ng US. Yun ang isang push niya. Kaya nagamit siya na mas mabuti is because US actually did push for usage of COBOL for businesses for different kinds of enterprises. So parang na-force din naman sila ng konti, pero in the end of it all, at least natuto sila ng konting program.